Mapagpalang araw, kaibigan? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, minsan pa ang salita ng Panginoon Diyos ay ating tutungayan sa Biblia. Kasi po, pag hinahanap mo tungkol po sa salita ng Diyos, masusumpungan mo po yun ay sa Biblia lamang. Ano po? Kaya ngayon, mag-aaral tayo. Sana bigyan na halaga ninyo ang tungkol sa salita ng Diyos. Kasi ito'y salita ng Diyos. Sa madaling salita, salita ng pagkain ng ating kaluluwa. Kasi meron tayong buhay. Dalawang buhay natin, may physical, meron tayong spiritual. Yung pagkain sa physical, yung kinakain natin araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan, merienda, kung minsan meron. Pero yung ating pangkaluluwa, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, ang tao, tayong tao, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain, kundi dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos at the same time, araw-araw. Kaya ngayon, magsisimula po tayo. Meron po akong hawak na Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Panginoong Diyos, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Sa aming buhay, wala po kami magagawa kung hindi ka po tutulong sa amin. Subuhin mo ang iyong Santong Espiritu upang siya magpatotoo sa aming kalagitnaan ng aking mga nakikinig ng video nito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa sulat ni Ezekiel, meron pong binanggit ang ating Panginoon Diyos. Ganito po sabi niya, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ezekiel 18:23. Yan palang isang tao na hindi nakapagsisisi at namatay. Kasi may mga tao pong ganitong kaisipan. Yayayain mo po sa salita ng Diyos, anong sagot nila? At saka na lang. Yung iba naman, pag malapit na akong mamatay. Yung iba naman, kung ano pong dahilan nila para lang mapahunlakan ang salita ng Diyos. Pero paano ngayon? Kung biglang dumating ang kamatayan, wala naman po nakakahalam eh. Isipin niyo po, meron akong kakilala noon, nung bata ako sa probinsya namin. Nung bata po ako, elementary ako, yun po ay nasa high school na. Inchik, mayaman, magaling. Magaling pa sa karate. Pero alam niyo po ba kung ano kinamatay niya? Nalunod. Isipin mo, marunong din lumangoy yun. Pero bakit nalunod siya? Ibig sabihin po, kapag mamamatay ka, mamamatay ka. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, hindi ako masaya. Hindi po pala masaya ang Diyos sa kamatayan ng tao. Ano po sabi niya? Ulitin natin ha. Ganito nakalagay. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ni Yahweh. Ang masama, sabi niya. Sinong tinutukoy niyang masama? Tayong tao. Kasi lahat po tayo masama sa paningin ng Diyos. Ang ayon po kay Apostol Pablo, tingnan natin ang sulat ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, meron po sinabi si Pablo. Ano po? Basahin lang po natin, ano? Ganito nakalagay. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sa Roma 3:23, ano sabi ni Pablo? Lahat ng tao, pati siya kasali. Hindi niya sinabing kayo lang, yung kanyang kaharap ha. Kundi sabi niya lahat ng tao, pati siya, pati yung mga santo, santa, sila'y mga tao. Anong sabi ni Apostol Pablo? Lahat nagkasala. Sino po si Pablo? Apostol ng Diyos kay Kristo. Kung ano po sinabi ni Pablo, galing po sa Diyos yun, through Jesus Christ.
Kaya yung sinabi ng Diyos, yung masama, sabi ni Pablo, lahat tayo. Oh, ano, mangangatwiran ka ba, kaibigan? Ay, ako wala akong kasalanan. Eh, sino may sabi sa'yo wala kang kasalanan? Tingnan pa natin yung epistola ni Juan. Kapag naman ang iyong pangangatwiran, baluktot. O, tingnan natin yung sulat ni Juan. Sa unang Juan, nakalagay po rito. Kung sa unang Juan 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos. Yes. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. O, kita nyo po. Kahit anong katwiran mo, kaibigan, na wala kang kasalanan, ang totoo niyan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos na ka sa iyo. Okay. Balik tayo. Kaya nga yan po ang sabi ni Yahweh. Okay, basahin natin. Hindi ko ikinasisi ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga ay magsisi at magbagong buhay. Oh, yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Anong gagawin po natin habang tayo nabubuhay? Magsisi. Pag sinabi pong magsisi, tatalikod sa kasalanan. Ayan, nakikita niyo po yung mga aso? Aso po ni Nanay Talian, ang kanyang mga bantay. Ano po, mababait sila. Magigiliw sila sa akin. Parang dahil once a week po, nagba-Bible study kami, nasanay na din sila sa akin. Kita niyo po, ayan o. Tatlo po yan. Yung malambing sa kanila, yung isa, yung pingkaw kung tawagin. Ano po? Ito, ito po si pingkaw. Kaya, pinakamalambing po sa tatlo. Ayan, balik tayo. Sabi ng Diyos, ang gusto ko, magsisi at talikuran yung inyong kasalanan. Tingnan natin ang Panginoong Yesu-Kristo naman. Nang siya po ay nangaral sa mundo. Tandaan niyo po, si Jesus nagkatawan tao at nangaral. Meron po siya sinabi. Bilang anak ng Diyos, yung sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Yesus sa panahon niya. Tingnan po natin sa Mateo, no? Mateo, hanapin lang natin. Ay, wala po tayong kodiko o footnote. Wala. O yung niraraw ng tablet o cellphone. Wala. Basta naghahanap lang po tayo sa Biblia. Ano po? Praise the Lord. Amen. Ito po, ano? Sa 4:17. Ito. After na bautismo ni Juan Bautista sa Jordan River si Jesus. Ito po ang kanya sinabi. Mateo 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Iyon po ano? Sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong kasalanan. Kaya yung pagsisisi po, pagtalikod sa kasalanan. Yung sinabi ng Diyos dito sa Ezekiel 18:30, 23. Ang sabi niya, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko siya magsisi at magbagong buhay. Ibig sabihin, talikuran mo yung kasalanan na ginagawa mo. Then, umakbang ka ng panibagong buhay. Magbagong buhay. May buhay ka ng dati. Yung dati mong buhay, yun ang masama. Kaya, bagong buhay. Then, yakapin mo yung bagong buhay. Ano po? Wala pong ano yan ha. Walang dagdag bawas. Binabasa lang po natin yan. Meron pa dito. Sa 33:14 ng Ezekiel pa rin. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Gayon, ito po, 33:14 ng Ezekiel. Tungkol sa masama. Oh, tayo po yun. Masama, tao yun. Masama, tayo.
Wala pong hindi nagkasala, sabi ni Pablo. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Oh, mamamatay pala. Bakit ka mamamatay? Dahil sa masama mong ginawa. Ang kasalanan, ang bayad kamatayan. Tingnan po natin si Pablo. Balikan natin si Apostol Pablo. Ang sabi niya, lahat nagkasala. Ano po? Oh, tingnan po natin si Pablo. Ito po, ano? Tingnan lang natin, kaibigan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito po ay nakasulat sa Roma 6:23, first paragraph. Ano po sabi ni Pablo? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Oh. Kaya sabi ng Diyos, yung masama, mamamatay ka. Ano po? Mamamatay ka. Okay. Balikan natin yung sulat ni Ezekiel. Propeta Ezekiel po. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Salita po ng Diyos ito Ginagamit niya si Ezekiel. Ayun po, ano? Ano sabi niya? Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamahan at nagbagong buhay, yan. Ito po Liti ko, dire-diretso Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kanyang kasamahan at nagbagong buhay, sa 15, tutupad sa kanyang pangako. Isasauli ang kanyang ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya'y mabubuhay. So, dinescribe po yung gawaing masama sa verse 15. Kapag ginawa niya yon, alam niyo po, eto lang Ang nakakatakot po, halimbawa, bibigyan ko kayong halimbawa. Yang alagad ng batas, pulis. Ako po, ang nare-realize ko lang pagkaraniwang pulis, pag po siya nagkasala sa batas, ikukulong siya. Pero bakit pag magpiyansa siya, ang laki ng piyansa? 10,000. Bakit nakakapagpiyansa siya sa laki ng piyansa para magkaroon siyang pansamantalang kalayaan? Samantalang, aranggo lang niya, PO lang. Makita mo, mababang ranggo. Makita mo yung bahay, parang mansyon. Makita mo, mayroon pang bahay sa kabila. Pag nakasuhan, bakit mayroon siyang pampiyansa? Ano po? Ngayon, sasabihin ba ng pulis na yan, isosoli ko na? Ganon po. Kaya mas maganda, alam naman po natin yung masama't mabuti, di wag natin gawin yung makakasama sa buhay natin. Ano po? Okay. Ang sabi ng Panginoon Diyos, kung susunod siya, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, hindi gumagawa ng anumang kasamaan, ay si mabubuhay. 16. Hindi ko alalahanin ang dati niyang kasalanan. At dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Kita niyo po. Ano sabi ng Diyos? Yung kasalanan mo pala, hindi na niya alalahanin pa. Meron din po sa Roma yan. Tignan natin. Na binanggit ni Apostol Pablo.
Roma 4. Ito po, sabi niya,